What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng future entrepreneur. Ngayon, bago pa tayo magsimula sa ating vlog na ito, ay kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe our YouTube channel para po i-promote tayo ni YouTube. And recommend tayo sa mga gustong matuto sa negosyo. At the same time, ma-reach po natin yung 100k subscriber bago po matapos itong taon na to. At the same time, if kalooban po ng Panginoon, that's my prayer, okay? Na kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapa-giveaway po tayo. So let's go! Punta pa sa ating topic ngayon. So, paano nga ba magkaroon ng future entrepreneur? Ito hindi naman problema ng iba, pero pwede kasing makatulong ito sa atin. Okay? Sabi ni Jack Ma, okay, hindi naman siya yung parang sasabi kong pinaka-wise in this world. Pero kahit pa paano may point siya. At the same time, principle pa rin ng Bible. Okay? Dahil yung mga future entrepreneur, okay, kahit anong institution, okay, sa church, sa business, and everything. Nasabi ni Jack Ma na kapag nasa age ka na ng 50-60, that's your turn na maging mentor, maging advisor. Kasi you have many experiences, practical man yan or theoretical, na kailangan mong turuan yung mga sa baba. It means yung mga empleyado, mga bata, okay? So, you need to see the stage of your life. May mga nabasa akong libro, kagaya nito, yan, binasa ko po yan, na dapat meron kang plano para sa taon mo. Like for example, you have now a 20 years old, okay? Or I mean, kung nasa age ka ng 1 year old to 20 years old is dapat nag-aaral ka. Tapos, ito, ang gap nito is every 20 years eh. So, 1 year to 20 years is dapat nag-college ka, graduate ka na. Tapos, 20 years old to 40 years old, or 20 to 30 to 40, ganyan, nasa employment ka. I mean, empleyado ka. Tapos, 40 to 60 is, magkakon ka na, magnegosyo ka na. Tapos, 60 years old to 80 years old, ay, yan, mag-i-invest ka na. Kumbaga, you reap, tapos, you need to mentor. So, natutunan ko dyan na kailangan din natin na magturo sa mga under, okay? Sa mga bata. So, as you can see sa aking thumbnail, na andyan na nagtuturo tayo ng pinakamahalaga sa buhay natin, okay? Na yung nasa Bible especially. Kasi sila ay sa future sila eh. Tama, bata sila. Hindi kagaya ng mga old na, okay, mawawalan dito sa mundo. Kaya gagamitin nila yung wisdom nila, wisdom from God, okay, the heavenly wisdom, para sa mga bata. Okay? As my observation, na lahat ng mga empleyado is, kumbaga, nasa stage mo sa employment. Okay? Pero ngayon, as my observation kasi, wala kasi ako sa parang talagang nag-empleyado ako. Okay? Kumbaga, bata akong nag-business. So, pero, ang sa akin naman, ang stand ko, start na tayo ng bata, maaga. Tapos, we need to be a servanthood. Okay? Ibig sabihin ng servanthood is we need to parang start ka sa mababa. Okay? Kumbaga, lahat kailangan mong gawin. Pagwawalis, pagmamap, everything. Janitor ka muna sa business mo. Ikaw muna lahat. That's my aim. Tapos, wag tayong mayabang. Okay? Sa prinsipyo ng Bible is, papatayin mo yung, hindi mo siya papatayin yung sarili mo na parang talagang papatayin mo sarili mo para sa iba o para sa Panginoon. Ang ibig lang sabihin dyan, kailangan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon.
Okay, para sa mga tao, okay, na kailangan ng salvation, ng Word of God. So, kung sa sitwasyon naman natin mga entrepreneur, paano natin i-apply yon? So, that's the question. Ang stand ko, until now, nasa processing pa rin naman eh. That's the truth. Pero as of now, ang ginagawa ko is, kumbaga, we need to pray. Okay? Kasi nga, 'di ba, ang principle ng Bible, okay, is yung kailangan mong sumunod sa Panginoon. Surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Sa akin naman, sinosurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. When it comes to, yan, as entrepreneur. Dapat mag-glorify ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin, bagamat andyan yung kaaway na nakikinig. Okay? So, we need to play safe. Alam nyo na yun, ibig kong sabihin. So, ang stand ko, basta ang mahalaga, kung ginagamit sila sa loob ng church, Bible principle, pwede naman tayong gamitin sa labas, in a good way. Kunin natin yung mga principle sa Bible, tapos i-apply natin sa labas. Okay? So ngayon, para magkaroon ng entrepreneur in the future, kailangan natin turuan yung mga bata. Kailangan ma-inspire sila sa atin. Maging totoo tayo, maging nauna tayo sa mga dapat gawin as entrepreneur, at ipaintindi natin yung mga experiences na minsan yung mga bago hindi nila maintindihan. Ganito ganyan, ganito ba yan, ganito ganyan, parang hindi siya tugma sa parang Bible principle eh. So, kailangan natin ipaintindi. Okay, kapag yung nasa actual ka na. Iba kasi yung theory tapos wala yung iba rin yung sa actual. I mean sa theory kasi parang pinag-aaralan lang yan eh. Pero pag nasa actual ka na, nagtatrabaho ka na sa mismong working places or nasa business ka na, maintindihan mo. So, we need to push. Okay? We need the young entrepreneur. Sa Bible din na ang mga ginagamit sa church is mga young people. Okay, mga bata. Kasi sila ay malakas, andyan sila. Kaya karamihan na bumubuhay talaga sa church is young people. Kasi sila yung next generation. Okay, hindi natin kailangan yung mga adult, pero dahil nga papawala na sila. Kaya we need the entrepreneur na mga young. Okay? So bago po tayo matapos, so yun lang yung aking insight, okay? Bago po tayo matapos sa ating vlog, huwag niyo munang tapusin o kaya umalis sa ating vlog dahil I want to promote this book. Huwag po mag-aalala, okay? Bible principle pa rin to. Nasa Bible principle pa rin yung mga nakwento natin dito at mga tinuro natin dito. Negosyo Reality, para po sa mga gustong magsimula ng negosyo, bilhin pong basahin po muna to. At the same time, para po sa mga nagsimula, mga bagong negosyante, may mga problema sa negosyo, pwede pong bilhin to. Kung sino pong bilhin, nasa description po yung link, yung Facebook page link po natin. Click nyo lang po yan, madirect po sa ating Facebook page link. Kung nyo po kalimutan na like and follow po yung Facebook page link po natin, o yung Facebook page official po natin, dahil bago lang po yan, dahil po para lang po kasi sa mga bagong o kaya naman mga bibili ng ating libro. Salamat po sa mga suporta, salamat po sa mga mag-share itong vlog na to. Sana nakatulong po sa inyo. Dito po muna tayo, abangan niyo po yung mga exciting video po natin. God bless, ingat din po tayo. Bye-bye.